Ayan, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. At palang umaga po mga kapatid. Ayan, good morning, Sister Yoni. Good morning, Sister Mau. Good morning po sa bawat isa sa atin. Ayan, good morning po, Brother Josepino, Victorino. Ayan, good morning sa ating mga early bird. Hallelujah. Praise to the Lord. Magang kay ganda sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Yan, good morning po sa bawat isa. Yan, good morning po, Sister Ana. Hallelujah. Sister Adora, good morning. Thank you for watching. Keep on tagging po sa ating mga kakilala, kaibigan, para naman po sila ay makarinig ng ating pong daily vibrant word. Good morning po, Sister Giseline Lumawan. Yan. Good morning po, pinagpalang umaga sa bawat isa. Yan, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Diyos. Handugan natin pusa ng papuri, pagsamba. Dahil yan po ang nais ng Panginoon, siya po ay handugan ng papuri. Sa umaga pa lamang, yan, maganda sa umaga pa lamang, ating na pong inuuna ang ating pong Panginoon. Good morning, Suarimi, Sister Lori, good morning. Yan, umawit po tayo sa Panginoon. Yes, Lord God. Sister Jard, good morning po. Yes, Lord God. The greatest love that anyone could ever know. Praise the Lord. Overcame the cross in grave, find my soul. Till I see you face to face in grace, amazing takes me home. I trust in you. Yes, Lord God. With all I am, I live to see your kingdom come. By my heart, I pray your will be done. Until I see your face to face in grace, amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. Hallelujah. I will live to bring you praise. I will live and carry all of you. Glory. You're the voice that goes the universe to be. You're the whisper in my heart that speaks to me. Yes, oh God. Until I see you face to face in grace, amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live and darling all of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am,
our God, oh, you alone are worthy, Lord, in all I am. My soul will bless your name. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. We will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord, in all I am. My soul will bless your name. Yes, Lord, you alone are worthy. I will live to worship you. I will live to praise you. Jesus, you're worthy to be praised and there's none like you, God. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pagising sa amin. Salamat po sa paggabay, pagpatnubay. Higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan, pinangako niyo sa amin at ibinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat nga po sa umagang ito. At tunay nga, O Lord, amin pong pinagkakatiwala sa iyong magpalang kamay ang iyong gawain, Lord, ang daily vibrant word. Kung nga po maghari, manguna, hayaan mo, Diyos, ang itong platform na ito ay siyang magamit namin at ma-maximize namin, Lord, maabot ang mga tao sa pamamagitan po ng aming live streaming, Lord God. Pagharian niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Lahat na makikinig, Panginoon. Lord, give us revelation. Give us knowledge. Give us wisdom, Lord. Salamat, pinupuri ka namin sa oras po na ito, Panginoon. Ikaw na nga po may taas. Ikaw na nga po maluwalhati, O Lord, sa umagang ito sa pangalan po ni Jesus. Salamat po. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Yan, good morning. Good morning na po sa lahat ng ating mga kapatid na naka-online na. Yan. Good morning sa bawat isa. Sister Marie Paloma, good morning. Okay? So ang sarap po umawit sa Panginoon, sarap po magpuri sa ating Diyos. Sa umagang ito, tunay na dakila ang ating Panginoong Diyos. So ating pong pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid, ay patungkol po ito sa continuation ito actually, no? Ng ating purpose-driven life. Nasingit ko lang siya kasi ito ay inclined doon. Yung ating pong title is, sabi dito, live out your purpose. Yan, live out your purpose. Sabihin, ipamuhay mo yung iyong purpose. Gaya po ng ating tinalakay at natapos na natin yung purpose-driven life, doon po ipinakita o ihinayag na isang buhay na may layunin. At isa doon yung na-discover natin yung ating purpose. O kasi mahalaga ma-discover mo yung purpose mo. Bakit ka nandito sa mundong ito? Bakit ka nabubuhay? Ngayon naman po, kailangan natin ipamuhay yung purpose po natin. Live out your purpose. Yan, sabi nga. Kaya ang ating pong text sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi dito, for we are His workmanship, created in Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sa Tagalog po, sabi dito kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos.
at sabay pag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una paman upang gawin natin. After nating madiscover yung ating purpose, mga kapatid, kailangan natin itong ipamuhay. Dahil ang purpose ng Diyos sa atin, bilang kanyang tinawag, ay kailangan ito'y makita. Kailangan mamunga. Diba? Mag-multiply. Diba? Makita. Yung talagang pinaka-purpose ng Diyos sa atin. Kaya sabi po, it's not about you. It's all about God. The purpose of your life is of greater than your own personal fulfillment. Hindi lamang po ito sa ating pansariling fulfillment, no? Mga kapatid, it is far greater than your family, your career, or even your wildest dream and ambition. If you want to know why you were placed on this planet, you must begin with God. Malinaw po. You were born by His purpose and for His purpose. Yun po ang pinakamalinaw. Na tayo po ay nag-iitis sa mundong ito para bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, ito mo yung lagi natin sinasabi. Sabi po ni Mark Twain, di ba? The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Kaya nga, sabi ni Rick Warren, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Kapatid, kailangan mong ipamuhay yung purpose na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Huwag natin itago. Okay. Gaya ng ating text, sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 10, we are God's workmanship. Kung sa ibang translation, masterpiece. Tayo ay obra maestra ng ating Panginoon. Kaya minsan ang tingin natin sa sarili natin, ang liit lang, mga kapatid. Tanda natin, tayo po ay obra maestra ng ating Panginoon. Kaya yung ating point number 1 is we are God's masterpiece created in Christ Jesus. Tayo po ay obra maestra ng Diyos. Hindi lamang kung saan ang galing. No? Tanda natin, tayo po ay create ng Panginoon on His own image. Kaya sabi po ng Psalm 104 verse 24, O Lord, how manifold are your works. In wisdom, you have made them all. The earth is full of your possession. In wisdom, yung wisdom ng ating Panginoon, tayo po ay na-create. Kaya ang buhay natin purposeful, no? Na kapatid, na after natin ipinanganak ng muli, di ba? After natin na born again, dapat ang buhay natin isa na siyang living testimony. Kapatid, dapat titingnan natin ang sarili natin, gaano ba tayo kahalaga sa mata ng Panginoon? Because we are God's masterpiece. We are God's handiwork, mga kapatid. Kaya remember how God sees you. Always remember how God sees you is more important than how you see yourself. Kaya minsan dinadowngrade natin yung ating sarili. Tanda natin, we are God's masterpiece, mga kapatid. Dapat nakikita sa atin ang ating Panginoong Hesus. Tayo po yung extension ng ating Panginoon, mga kapatid. Nakikita dapat sa atin yung buhay ni Kristo. Kaya dapat pinapamuhay natin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Number 1, we are God's masterpiece. Number 2, we are God's instrument for good works. Kaya sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 4, Paul explained how people move from the state of being lost, of being by nature children of wrath,
and of being dead in trespasses and sins to this new lofty position in Christ by God's mercy in love. Kaya nga tayo ay inahon ng Panginoon doon sa kumunoy. Di ba? Kasi nga, yung buhay natin ay may purpose yan. Hindi hinayaan ng Panginoon na mag-perish. We are designed by God to be instrument for good works, doing that which please God. Yung paggawa ng ating kabutihan, ito po ay byproduct na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. It is by grace you have been saved through faith. Kapatid. Pero hindi sa good works hindi tayo naligtas, kundi sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo bilang niligtas ng Panginoon, dapat maging instrumento tayo sa kabutihan. At ito ay makita ng mga tao. Huwag natin i-downgrade yung sarili natin. Tanda natin, we are a new creation, created in Christ Jesus. Binago na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo yung dati. Tayo ay bago na. Kaya sabi ni Paul, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old self has gone and behold, the new has come. Ito po yung katunayan na kapag pinapamuhay mo yung purpose mo, mga kapatid, pinapakita mo sa mga tao na ikaw ay bago na, bagong nilalang na, dapat instrument na tayo for good works. Kasi tayo dati, instrument tayo ng bad works, di ba? Dati po tayo ay salungat, kalaban ng ating pong Panginoon. Agent of destruction. Diba? Tayo dati. Kaya nung nakilala natin ng Panginoon, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas ng buhay natin, tayo na nga po ngayon ay tinatawag natin agent of change. O yung tinatawag natin na catalyst. Agent of change. Tayo po ay nagiging instrumento na ng pagbabago. Tandaan natin, kung walang maninindigan na isang anak ng Diyos, tingnan natin ang sanlibutan, ang mundong ito ay tunay nga napaka-dilim, napaka-sama, napaka-immoral. Kaya nga sa ganitong pagkakataon, kailangan na ipamuhay mo, diba, yung purpose mo sa mundong ito. Kapatid, tinawag tayo ng Panginoon na lighthouse. Lighthouse, nagliliwanag para makita ng mga tao yung liwanag na nagmumula sa ating pong Panginoon, mga kapatid. We are designed, we are instrument for good works, doing which please God. Ginagawa natin ito para sa kaluguran ng Panginoon, not for our own will. Yun po yung number 2. We are God's instrument for good works. Number 3, we are God's missionaries of redemption. Tandaan natin, tayo po ang tanging kinumisyon ng ating pong Panginoon. Go and disciple the nation. Tayo po, kaya tinawag tayong God's missionaries for redemption. Tayo po yung katuwang ng Panginoon, extension ng Panginoon, para makarating, may bahagi yung magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo. In this dark world, kailangan ng Panginoon na magliwanag, makita yung liwanag sa pamamagitan natin. We are God's missionaries of redemption. Mga kapatid, for the Lord has commanded us, sabi po ng Acts chapter 13 verse 42, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. Tayo po yun. Tayo po ay kinumisyon ng Panginoon to go and disciple the nation. Discipling the nation, reaching out the lost. Tayo po yun, mga kapatid.
Kaya kapag naintindihan mo yung purpose mo, bakit ka nandito sa mundong ito, hindi mo po pwedeng hindi yan ipamuhay. Hindi mo po pwedeng hindi yan ipagamit sa Panginoon, mga kapatid. Dahil nakikita natin na maraming mga taong napapahamak dahil hindi nila naririnig yung magandang balita. Hanggat wala nagpapahayag sa kanila ng magandang balita, hindi nila maririnig. Diba? Kaya bilang tinawag ng Panginoon, kinumisyon ng Panginoon to go and make disciple, ikaw yun at ako. May parte ka sa body of Christ. Kapatid. Yung ating salvation, precious blood of Jesus. Kaya minsan, ang tingin natin sa sarili natin, we are useless, we are nothing. Tanda natin, we are new creation. We are completed. Set apart. Diba? Mga kapatid. Kaya ang dapat natin gawin, mga kapatid, ay ipamuhay. Live out your purpose. Live out your purpose. Conquering evil and restoring the world, uniting all things, beautifying the elect and glorifying the Godhead. This is what God aimed at in His great work of redemption. Ito po yung plano ng Diyos or pinapagawa ng Diyos sa atin. Conquering the world, restoring the world, uniting the world, beautifying the elect, and glorifying the Godhead. Kaya dapat isang tunay na Kristiyano, walang puwang yung pagbabahabahagi. Diba? Sa ating iglesia. Hindi yan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, pagkasunduin. Diba? Uniting all things. Beautifying the elect. Good harmony. Yan po yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. We are God's missionaries of redemption. Could you imagine kung lahat po tayo ay kaisa ng Panginoon o kaakibat ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mapadali ang pagdating ng ating Diyos. Kapatid. Kaya minsan nauunahan tayo. Nauunahan tayo ng ibang sekta. Kaya kung pagbabagal-bagal tayo, maunahan tayo ng mga false doctrine, false prophet, false church. Diba, kapatid? Kailangan mong ipamuhay. Live out your purpose. Yan. Ipamuhay mo. Yan po yung tatlong bagay, mga kapatid. So, paano ba natin ito gagawin? Paano ba natin i-apply sa ating buhay? Number one, be confident in our identity and value. Tanda natin, ano ba yung value mo? Tanda natin, we are a new creation, created in Christ Jesus. Tayo po ay bagong nilalang na. Yun po yung identity natin. Kaya pag sinabi ni Satan, wala kang magagawa. No. We are a new creation, created in Christ Jesus. Tayo na ay bagong nilalang, mga kapatid. I-level up natin yung ating panampalataya. We are more than conqueror in Christ Jesus. Be confident in our identity and value, mga kapatid. Kailangan lalo nating i-pronounce sa buong mundo ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kapatid, kaya sabi ni Paul, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. Pag sinabing new creation, mga kapatid,
The old self has gone, and behold, the new has come. Dapat tinatanggal na natin yung mga extra baggage na siya nagpapabagal sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Number 2, rejoice in our meaning and purpose. Mayroon po tayong gampanin sa mundong ito. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 13 to 14, you are the salt of the earth. Diba? And you are the light of the world. Very purposeful. Diba? Yung command ng Panginoon. Kailan ba nagiging mabisa ang asin kapag ang isang bagay o ang niluto natin ay walang lasa? Diba? Kailan ba nagiging mabisa ang liwanag kapag iyan ay nasa kadiliman? Tayo po yun, mga kapatid. We are the instrument ng Panginoon para magliwanag. Lighthouses. Diba? Magliwanag doon sa mga madidilim na lugar. Magliwanag doon sa mga madidilim na pamumuhay. Tayo po yun. Kaya, we always rejoice na kahit tayo po ay pinipersecute. Nagre-rejoice tayo na kahit tayo ay nagsasakripisyo. Kasi nga, alam natin, ang mga bagay na ito, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Kapatid. Ito yung bagay na hindi mawawala ng kabuluhan, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga, kailangan mong ipamuhay. Live out your purpose. Ipamuhay mo yung purpose. Huwag mong sarilinin. No? Diba ang buto? Pag ang buto kinain mo, hindi na yan mag-multiply. Pero pag ang buto ay itinanim mo, aasa ka na balang araw ay meron kang aanihin, mga kapatid. And number 3, as an application, focus on contributing to God's redemption. Dapat tayo po ay kaakibat, kaagapay ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting salita. Diba? Tayo po yun, mga kapatid. Kaya nga tayo ang kinimisyon ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi dito, therefore go and make disciples all of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I commanded you. Look, I myself will be with you even the day until the end of in this present age. Teaching them, mga kapatid, baptizing them. Tayo po ang kinumisyon ng Panginoon na gumawa nito. Hallelujah. Focus on contributing to God's redemption. Mag-focus po tayo doon sa mga kaluluwa na wala pang tuwirang pagkakilala sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya nga yung blueprint ni Jesus is yung go, 'di ba? Go and disciple the nation. Go and make disciples. Yan po yung blueprint ng Lord eh. Kailangan ma-disciple natin. 'Di ba? Kailangan ma-mentor natin. Ma-train natin. Ang balang araw, dadami at bibilis ang pagpapalaganap ng Great Commission ng ating pong Panginoon. Focus on contributing to God's redemption. Kapatid, dapat nakapokus tayo. Dapat alam mo yung goal mo. Alam mo yung goal mo bilang isang tinawag ng Panginoon. Bilang isang niligtas ng Panginoon. Na-discover mo na yung purpose mo. Ngayon naman, ipamuhay mo yung purpose na meron ka. Huwag mong sarilinin, huwag mong itago, huwag mong ibaon.
ipamuhay mo, mga kapatid. I-share mo. Para maraming mga tao makarinig. Maraming mga tao makasumpong ng magandang balita. As a question to consider, sabi dito, why is living for God's purpose gives us joy? Bakit ang buhay para sa layunin ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan? Could you imagine kung wala tayong purpose sa mundong ito? Kaya nga sabi di ba ni Rick Warren, without God, life has no purpose. Marami pong mga tao dito sa paligid natin na walang mga purpose. Kasi wala silang Diyos. Apart from Jesus Christ, we are nothing. Apart from Jesus, we are lost. Mga kapatid. Kaya yung ating kasayahan sa puso po natin, bakit natin ginagawa ito, mga kapatid? Alam natin, ito ay kapamaraanan ng ating Panginoon. This is the blueprint of Jesus Christ to make disciples. Share the good news. Share the gospel. Teaching them. Baptizing them. Ayan. Ito na ang pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ito na. Yung bagay na hindi nasasayang na sandali sa buhay po natin. Meron po itong kapakinabangan sa eternity. Ayan, magandang umaga sa ating lahat, sa ating 24 viewers. I hope meron tayong napulutan ng aral, mga kapatid, sa umagang ito. Purihin ang ating Diyos. Minsan pa tayo po ay pinalalahanan, no? In-encourage, ginising muli ng Panginoon na tayo po patuloy na maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Purihin ka, Ama, sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita, O Diyos, na aming pong napagbulay-bulayan sa umagang ito. Lord, ang dalangin ko sa umagang ito, Diyos, ang aming pong mga kapatid, nakakaranas ng mga depression or anxieties, or even, Lord, may mga sakit karamdaman. Lord, ang dalangin ko sa oras na ito ay ipadaloy mo, Panginoon, ang kapayapaan, the peace that transcends all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Even, Lord, the healing power of the blood of Jesus, ipadaloy mo sa aming mga kapatid, O Lord God, sa oras po na ito. Lord God, we remember Sister Mona, O Lord, sa oras na ito. Ipatuloy mo pang padaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ipuin niyo po ang kanyang buhay, O Lord. Panghawakan niyo po ang kanyang katawan. Lord, naniwala po kami, Lord, but by stripes we are healed in Jesus' name. Lord, salamat po sa umagang ito. Kaya mo ang buong maghapon na ito, O Lord. Patuloy maging mabunga, mapayapa, maunlad, masaya ang aming buhay sa maghapon. Gabayan niyo po ang bawat sa amin, Panginoon, sa aming mga trabaho. Gabayan niyo po, Panginoon, at maging kaming isang asin at ilaw sa aming mga nakakasalamuha, O Lord, sa oras na ito. Kaya naman, Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Lord God, we lift unto you everything today, Lord. Ikaw na nga po maghari, ikaw na nga po manguna, O Diyos. Sa iyong mga kamay, sa iyong mga palad, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyong mga buhay. Gawin niyo po kaming instrumento mo, Panginoon, O Lord God, sa mundong ito, bilang mouthpiece ng iyong dakilang salita. Kaya naman, Lord, salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, maraming pong salamat sa bati sa atin, mga kapatid. At kung sino man ngayon ang nagdidiwang ng kaarawan, no? O maraming nagdiwang ng kaarawan noong nakarang linggo, no? So, belated happy birthday sa bawat isa. At kung sino man po ngayon ang magdidiwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, happy birthday po sa inyo, maging ang mga nagdidiwang ng mga anniversaries. Salamat po, and to God be all the glory.